Sa isang mundo ng pantasya na may mga demonyo, halimaw, at mahiwagang halimaw, iminulat ni Ilo ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon at nasaksihan ang magagandang sinag ng araw na lumulubog sa abot tanaw. Sandali siyang natulala dahil wala siyang ideya kung nasaan siya at kung ano ang ginagawa niya sa kakaibang madilim na lugar na ito. Biglang may isang banal na boses mula sa loob niya na nagsalita, na nagsasabing siya ay muling isinilang mula sa kanyang dating buhay patungo sa isang bagong mundo bilang isang dragon. Nakahiga siya roon nagulat, iniisip kung ito ba ay isang kakaibang panaginip. Ipinaliwanag ng banal na boses na mayroon siyang mga istatistika ng itlog ng dragon na halos walang HP o baluti o anumang iba pang espesyal na kasanayan. Tinanong niya ang banal na boses kung ito ba ay isang uri ng laro, ngunit sumagot ang boses na ang kanyang antas ay masyadong mababa para sa mga tanong na tulad nito. Kaya maaari niyang taasan ang kanyang mga antas o magbayad ng buwanang bayad sa subscription para ma-access ang mas magagandang elemento. Hindi madaling tanggapin ni Ilo ang pagkatalo at tinanong kung nasaan siya ngayon at kung ano nga ba siya, ngunit ang banal na boses ay determinadong makuha ang subscription na iyon kahit ano paman at tumatangging sagutin ang alinman sa mga tanong. Dahil dito, nawala ng malay si Ilo, tulad ko, nang marinig ko ang tungkol sa presyo ng RAM at aksidente siyang natambo at nahulog mula sa puno kung saan naroon ang kanyang pugad. Labis siyang natakot nang ang kanyang HP pool, na maliit na noon pa man, ay bumaba ng 1 punto habang ipinaliwanag ng banal na boses na kung ang mga HP points ay bababa sa 0, nangangahulugan nito na mamamatay siya magpakailanman. Dahil sa takot, sinubukan niyang itulak ang sarili patungo sa ligtas na lugar, ngunit sa halip ay itinulak niya ang sarili pababa ng 1 dalasdis at nagsimulang bumagsak sa burol sa napakabilis na bilis. Hindi niya mapigilan ang sarili at inakala niyang tiyak na mamamatay siya. Ngunit buti na lang at huminto ang kanyang itlog sa pinakadulo ng isang lawa kung saan malapit nang matapos ang kanyang buhay kaya halos makita niya ang kanyang kamatayan matapos malunod sa lawa. Nang makontrol niya ang kanyang paghinga, nagkaroon siya ng pagkakataong makita ang kanyang sarili sa refleksyon sa tabi ng tubig at napagtanto na isa lamang siyang basag na maliit na itlog sa gitna ng kawalan. Nagsimula siyang mataranta sa kung ano ang nangyayari. Nang bumalik online si Siri at sinabi sa kanya na siya ay isang itlog ng dragon, na itinuturing na isang halimaw na may ranggong F, na medyo mahina sa mundong ito, maaari siyang mamatay agad kung mabasag ang kanyang balat. Mababa ang kanyang katalinuhan dahil sa kanyang maliit na utak, at ang tanging magagawa nito ng maayos ay ang gamulong-gulong. At kahit na iyon ay hindi niya natututunan, dahil hindi pa niya ito natututunan kung paano kontrolin. Ipinaliwanag ni Siri na kahit na may maliit na posibilidad na maging isang nakakatakot na dragon, ang posibilidad na mangyari iyon ay napakababa dahil 99% ng mga dragon ay hindi nakaligtas sa yugto ng itlog dahil ang itlog ng dragon ay itinuturing na isang napakasarap na pagkain. Sinasabi ni Siri na karaniwan para sa mga random adventurer na sirain ang itlog at gumawa ng masarap na scramble, ngunit kung minsan ay lumalayo ang mga adventurer dahil natatakot sila na baka malapit lang ang inang dragon. Naiinis siya dahil napagtanto niya na isa lamang siyang glorified ball na naghihintay na maputok ng unang bagay na kanyang makakasalubong. Sa kanyang galit, aksidente siyang gamulong muli, ngunit sa pagkakataong ito ay natutunan niya kung paano iikot ang kanyang mga galaw at nagawa niyang maiwasan ang tiyak na kamatayan sa pamamagitan ng pagtalikod mula sa gilid ng bangin. Nagawa niyang mag-aikid sa kagubatan ng napakabilis at natutunan kung paano mas kontrolin ang kanyang sarili, ngunit sa huli ay nahulog siya sa isang maliit na gilid. Sa kanyang pagkagulat, ang maliit na pagkahulog na iyon ay sapat na upang mabawasan ang kanyang HP mula 4 na patungong 3 na siyang ikinatakot niya nang maalala niya na maaari niyang wakasan ang kanyang sariling buhay nang hindi niya gusto kung magpapatuloy siya sa ganitong bilis. Nagpasya siyang magpahinga sandali at pag-isipang muli ang kanyang mga pagpipilian sa buhay, na ikinagulat niya na nagpataas muli ng kanyang HP sa puno at dahil doon, naghanda siyang sakupin muli ang mundo bilang kanyang itlog. Nagsimula siyang gumalaw sa kagubatan habang pinag-iisipan ang lahat at napagtanto na kung mapisa siya, tiyak na mapisa siya sa isang punto na nangangahulugang magiging isang dragon siya na nakakatakot na mga nilalang sa abot ng kanyang makakaya, ngunit para magawa iyon, kailangan ba niyang magsagawa ng mga quest at kumita ng karanasan? At kung ang mundong ito ay parang isang RPG kung saan kailangan niyang lumaban sa ibang mga kalaban at halimaw para maka-level up,
bigla siyang nakakita ng isang kwentong mukhang matinik at agad na sinubukang alamin kung ano ito, para lamang matuklasan ang isang kakaibang nilalang na mukhang lilang bulate. Agad niyang tiningnan ang mga istatistika ng halimaw na insekto at napagtanto na hindi ito isang napakalakas na halimaw, kundi ang halimaw bilang gamer tag na kumakain ng itlog. Natakot siya dahil dito at sinubukan niyang tumakas ng hindi nakakakuha ng anumang atensyon, ngunit kasing sama ko rin siya pagdating sa paggawa ng mga bagay ng tama, kaya nagkamali siya at nagsimulang habulin ang bulate. Agad siyang gumulong sa kabilang direksyon, ngunit tila hindi humihinto ang halimaw at patuloy siyang hinabol. Alam niyang walang paraan para labanan ang halimaw dahil ang magagawa na lang niya ay gumulong at kahit mahina ang uod, mas malakas pa rin ito kaysa sa kanya at wala siyang pagkakataong manalo laban dito. Napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang room temperature egg at sinimulang akayin ang halimaw patungo sa gilid ng bangin. Lumabas na mas bobo pala ang halimaw kaysa sa iyo noong high school at nahulog pa nga sa pain. Agad itong itinulak ni Ilo mula sa bangin ngunit natumba rin siya sa tabi nito. Maaaring ito na ang katapusan niya, ngunit sa kabutihang palad ay natumba siya sa halimaw at hindi sa lupa na siyang nag-iingat sa kanya mula sa pinakamalala nitong kasama, ngunit malaki pa rin ang pinsalang na idulot nito sa kanyang sarili. Gumulong siya at umaasang ito na ang katapusan, ngunit binigyan siya ng uod ng isang huling takot bago ito tumigil at gumulong para mamatay. Huminga ng malalim si Ilo, nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng kadena upang mabuhay nang biglang nagsalita muli si Siri. Sinabi sa kanya na nakakuha siya ng maraming puntos para sa pagpatay sa halimaw at sa pagligtas din sa pagkahulog na umabot sa kanyang level 5, at para sa pagtaas ng mga level, kailangan muna niyang sumailalim sa ebolusyon. Ipinakita sa kanya ni Siri ang dalawang ruta para mapunta sa Evolution 3, ang isa ay ang Baby Dragon at ang isa ay ang Little Dragon. Medyo nalilito siya sa pagkakaiba ng dalawang lahi, ngunit buti na lang at naipaliwanag ni Siri ang paliwanag at sinabi sa kanya na ang Little Dragon ay isang nakakatakot na lahi ng mga Dwarf Dragon na mas maliit kumpara sa ibang uri ng dragon, ngunit medyo malakas at maaaring lumaki ng kasing laki ng oso. Iniiwasan sila ng mga adventurer dahil natatakot sila sa atake na humihinga ng apoy. Kung ikukumpara rito, ang baby dragon ay isa lamang dragon baby na kilala sa malambot nitong karne at kadalasang hinuhuli ng mga adventurer at iba pang halimaw dahil madali silang mahuli at mabawi ang isang napakasarap na nilaga. Kung sakaling mabuhay ang batang dragon at maging adulto, maaari silang lumaki at maging iba't ibang uri ng malalakas na lahi ng dragon, ngunit karamihan sa kanila ay hindi na kailanman makikita ang araw na iyon. Napagtanto ni Ilo na ang mundo ay masyadong malungkot at sa una ay naisip niyang gawin ang landas para maging isang maliit na dragon, dahil nangangahulugan ito na maaari siyang maging ligtas mula sa simula at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa hindi pag-iimbestiga sa sandaling lumakad siya malapit sa isang halimaw o isang adventurer. Pipiliin na sana niya ang maliit na dragon nang biglang may narinig siyang boses mula sa loob at sinabihan siyang hanapin ang batang dragon. Noong una, kahit siya ay naguluhan, hindi alam kung bakit mas mainam na piliin ang batang dragon. Ngunit bigla niyang napagtanto na ang maliit na dragon ay isang maliit na hari na nangangahulugang napakaliit ng kanyang pagkakataong makakuha ng kapareha sa Tinder. Samantalang kung siya ay magiging isang batang dragon at magtagumpay na maging 6 na talampakan pataas, siya ay magiging mapang-akit at lalanggoy sa Mad Kitty. Nang piliin niyang maging isang batang dragon, may nagbago sa loob niya at napisa ang itlog at lumitaw siya bilang isang bagong silang na dilaw na dragon at napagtanto niyang tila tumaas ang kanyang mga istatistika. Ngunit hindi pa rin puno ang kanyang HP kaya kailangan niyang huminahon at magpahinga para mabawi ang lahat. Tumingon siya sa bulate at nagpasalamat sa kanyang ebolusyon nang biglang kumalam ang kanyang tiyan. Nalito siya dahil hindi siya si Bear Grylls at hindi siya maaaring kumain ng tae at umihi para mabuhay. Ngunit naisip niya ang lahat ng mga ubo na maaari niyang dagdagan gamit ang kanyang tangkad kaya nagpasya siyang gawin ito dahil kailangan niya ng protina. Sinimulan niyang kainin ang buong bulate at pagkatapos ay natulog ng matagal at mahimbing para mabawi ang lahat ng HP na nawala sa kanya. Kinabukasan, nang magising siya, naisip niya ang kanyang panaginip kung saan siya ay isang tao pa rin at nagsimulang magtaka kung paano nga ba siya muling nagkatawang tao dito at kung sino nga ba siya noong siya ay isang tao. Bago pa niya maisip ang lahat ng iyon, lumingon siya at nakita ang isang grupo ng mga halimaw na bulate na naghahandang umatake sa kanya.
Dahil isa na siyang dragon ngayon, nagpasya siyang harapin sila at sinimulang sirain sila ng lubusan gamit ang mga galaw na natutunan niya sa Dagestan matapos siyang ipadala ng kanyang ama ng 2 hanggang 3 taon at kalimutan. Sa bawat pagpatay, nakakakuha siya ng mas maraming experience points at dinagtagal ay nagbubukas siya ng mas maraming kakayahan sa opensa. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang fire breath upang i-roast ang anumang halimaw na hamarang sa kanyang daan at dinagtagal ay nag-level up sa level 7, na nagkakaroon ng kakayahang sumuntok ng dragon na nagpapahintulot sa kanya na takpan ang kanyang kamao ng isang fireball at sirain ang anumang halimaw na darating sa harap niya. Matapos tapusin ang huling halimaw gamit ang chokehold, muling nagsimulang kumabog ang kanyang tiyan. Naisip niyang kumain ulit ng bulate, pero ayaw niyang simulan ang araw niya sa pagkain ng dumi ng aso kaya nagpasya siyang sumubok ng ibang bagay at sumunod sa Mike Tyson diet. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay kasing laki ng katawan ni Iron Mike at nagsimulang sumuka si Ilo tulad ng ex ko sa isang gabing paglabas ng isang babae bago ito pumunta sa bahay ng isang estranghero. Napagdesisyonan niyang kailangan niyang maghanap ng bagong mapagkukuhanan ng pagkain dahil wala talagang paraan para mapunta siya sa isang pangit na bulate. Nang bigla niyang makita ang isang kulay abong lobo na tumatakbo sa harap niya at agad siyang nagdesisyong maghagis ng kamay. Nagsimula siyang tumakbo sa tabi ng lobo at kahit na mas malaki ang hayop kaysa sa kanya, alam ni Ilo na mananalo siya dahil sa kanyang superior stats. Hindi niya man lang binigyan ng pagkakataon ang lobo na gumawa ng kahit ano dahil ginamit ni Ilo ang kanyang dragon breath para pigilan ang lobo kasunod ang isang maalab na suntok na tuluyang sumire sa lobo at ginawa itong mabagal na inihaw. Inisip niya kung ang lasa ay magiging parang barbecue at laking gulat niya na ang lasa ay parang inihaw na steak lang. Ito ang nagbigay sa kanya ng isa pang dahilan para simulan ang pangangaso sa mga hayop na ito at sa wakas ay nakahanap ng isa pang matandang lobo na kanyang pinausukan gamit ang isang nagliliyab na suntok at sinimulang ihawin sa tulong ng kanyang nagliliyab na hininga. Napagtanto niya na kung makakapag-level up siya sa level 25, bibigyan siya nito ng pagkakataong mag-evolve muli. Habang kumakain ng mag-isa, nagsimula siyang maghangad ng isang taong makakausap na hindi naman isang AI assistant at sa kanya narinig ang ilang boses mula sa kagubatan. Napagtanto niya na ang mga boses na ito ay tiyak na sa mga tao kaya agad siyang nagmadali upang mag-imbestiga. Maya-maya ay nakita niya ang isang grupo ng 3 adventurer na naglalakad sa gubat at tiningnan ang kanilang mga estatistika, napagtanto na wala sa kanila ang mas mataas sa kanyang mga antas, na nangangahulugang hindi sila dapat magdulot ng banta sa kanya, ngunit dahil 3 sila, tiyak na matatalo nila siya. Nagpasya siyang sumugal, dahil sa tingin niya ay masyadong cute siya para hindi siya magustuhan ng mga tao at malamang gugustuhin din nila siyang maging kaibigan. Iniisip na lumalabas siya mula sa likod ng puno at agad na nagsimulang magpa-cute, umaasang agad siyang may in love ng mga tao. Ngunit isang malupit na realisasyon ang naganap ng hawakan ng pinuno ng grupo ang kanyang espada at gumawa ng isang hiwa mula sa himpapawid na tumama sa kanyang dibdib, na nagpabagsak sa kanya sa lupa habang umaagos ang dugo sa kanyang katawan. Bago pa man niya maisip na tumakas, tinamaan siya ng spell ng salamangkero na nagbigay sa kanya ng isang malakas na pagkabigla na sapat para tuluyang manhid ang kanyang katawan. Naisip niya kung gaano siya katanga sa pag-iisip na mapagkakatiwalaan niya ang mga tao at ngayon ay kailangan niyang bayaran ang halaga sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay. Sinubukan niyang gumapang palayo, ngunit wala itong silbi dahil hindi man lang makagalaw ang kanyang katawan kahit 1 pulgada. Naghanda na siyang mamatay, ngunit habang naghahanda ang pinuno na saksakin siya hanggang sa mamatay, ang babaeng manggagamot ay sumalpok sa pagitan at iniligtas ang kanyang buhay. Nakipagtalo ang pinuno sa kanya, ngunit iniwan niya ito at nagpatuloy. Sinimulan siya ng batang babaeng nagngangalang Murph na gumamit ng spell sa pagpapagaling at dahan-dahan, ngunit tiyak, ay pinagaling siya pabalik sa sapat na kalusugan upang makagalaw siya. Bago pa man niya ito mapasalamatan ng maayos, nakarinig sila ng nakakapangilabot na sigaw mula sa direksyon kung saan nagpunta ang ibang mga adventurer, at sigurado si Ilo na may mali talaga at may isang makapangyarihang halimaw na malapit sa lugar. Agad na lumingon ang manggagamot at sinubukang tumakbo sa parehong direksyon, ngunit pinigilan siya ni Ilo dahil alam niyang ang sinumang halimaw na nagtatago sa loob ng kagubatan ay mas malakas kaysa sa kanya at malamang napapatayin din siya, lalo na't ginamit na nito ang lahat ng kanyang mana upang pagalingin siya.
Masyado siyang mahina dahil sa mga pinsala ngunit nakalusot si Summer at sinabihan siyang mag-ingat bago sumugod sa kagubatan. Isinumpo ni Ilo ang kanyang sarili dahil sa pagiging walang magawa at walang silbi. Sa paanuman ay nagawa niyang makabawi sa kanyang paralysis at nagsimulang tumakbo sa kagubatan nang bigla siyang makaharap ng isang higanting dragon sa bato na hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Nakita niya ang batang babae na nakahiga sa lupa at walang malay malapit sa paanan nito, ngunit bago pa man niya masubukang tumulong, naamoy na siya ng dragon at lumingon upang wakasan ang kanyang buhay. Tuluyan ang natigilan si Ilo at hindi makagalaw dahil sa takot na bumabalot sa kanyang katawan habang ang dragon na bato ay sumusugod sa kanya gamit ang kanyang buong katawan. Laking gulat niya nang tila kusang gumalaw ang katawan ni Ilo at iniligtas siya mula sa tiyak na kamatayan nang tumalon siya palayo. Agad siyang nagtago sa likod ng ilang palumpong habang iniisip kung gaano siya katanga na isipin na kahit lumaban siya kasama ang mga tao ay maaari sana nilang talunin ang halimaw na ito. Alam niya na kung tatamaan siya ng malakas na halimaw na iyon, tiyak na mabubura siya sa mundong ito. Sumilip siya para hanapin si Miria at napagtanto na buhay pa ito at kumakapit sa buhay na halos walang HP. Sa kanyang pagkagulat, nagpa siya ang Rock Dragon na bumalik kay Mar para tapusin ito, na siyang nagpalimutan sa kanya sa lahat ng kanyang kinatatakutan at naghanda siyang subukang iligtas ito. Bago pa man niya masugpo ang halimaw, hinimok siya ng banal na tinig na tumakas, sinasabing hindi sulit ang pakikipag-ugnayan, at malaki ang posibilidad na hindi siya makakaligtas sa alitan na ito. Napahinto siya dahil iniisip niya kung gaano katama si Siri dahil wala siyang mga kasanayan o kakayahan na makakatulong sa kanya na harapin ang halimaw na ito, at ang pinakaligtas na pagpipilian ay ang tumakas na lang at mabuhay para lumaban sa susunod na araw. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, biglang pumasok sa kanyang isipan ang alaala ni Mar na nagligtas sa kanyang buhay at nagpagaling sa kanya, at napagdesisyonan niyang hindi niya ito iiwan, at ililigtas niya ito o mamamatay sa pagsubok. Sinugod niya ang dragon at nang tangkaing atakihin ito ng dragon, naalala niya ang kanyang kakayahan bilang isang itlog at nagsimulang gamulong-gulong na nagligtas sa kanyang buhay, at tumalon siya sa ere, bago bahagyang nabangga ang dragon at lumikha ng kaunting distansya sa pagitan nila. Agad niyang hinanap ang iba pang mga tao sa grupo at napagtanto na patay na ang matandang salamangkero at wala nang magagawa tungkol dito, ngunit tila maliit pa rin ang nalalabi ng swordsman sa kanyang buhay. Muling sinimulang habulin ng Rock Dragon si Ilo, ngunit mahusay siya sa paggulong-gulong at nagsimulang umiwas sa halimaw at hampasin ito ng sunod-sunod sa pag-asang makakuha ng kaunting oras at mailigtas ang mga natitirang adventurer. Nang akala niya ay gumagana ang kanyang plano, at marahil ay mailigtas niya ang mga tao, hinampas siya ng Rock Dragon ng isang earthbending spell na lumikha ng shockwave sa lupa, lumikha ng malalaking spike na tumama kay Ilo, at nagpabagsak sa kanya sa lupa. Napagtanto niya na hindi niya kayang patuloy na umiwas sa mga atake at nagpas siyang lumaban. Sinubukan siyang atakihin ng Rock Dragon, ngunit sa pagkakataong ito ay sumugod si Ilo sa isang nagliliyab at maapoy na suntok sa mukha nito, umaasang makakakuha ng isang kritikal na tama. Noong una ay inakala niyang epektibo ang atake, ngunit laking gulat niya nang mapagtanto niya na hindi lamang halos walang natamong pinsala ang atake, kundi tila nababawi na naman ng dragon ang kanyang nawalang HP. Ginamit pa rin niya ang pagkakataong ito upang agad na agawin ang Hughes dahil alam niyang isang tao lang ang mailigtas niya sa oras na iyon. Agad siyang tumakbo palayo sa halimaw matapos iwasan ang atake nito at tumakbo diretso sa malalim na gubat at iniligtas ito. Napagtanto niya na nawawalan pa rin ng HP ang babae at kailangan niyang makahanap ng paraan upang maibalik ang kanyang kalusugan. Sinubukan niyang ulitin ang ginawa ng babae noon para pagalingin siya, ngunit malinaw na walang nangyari. Agad niyang napagpasyahan na baguhin ang plano at maghanap ng maayos na lugar kung saan mas ligtas ang babae mula sa mga elemento bago sumapit ang gabi. Sinimulan niyang amuyin ang hangin na hinalikan ng paglubog ng araw habang sinusubukan niyang maghanap ng pamilyar na amoy na susundan niya. Bigla siyang nakaamoy ng mahinang amoy ng mga tao mula sa isang direksyon at agad na sumunod ng mabilis habang karga ang babae sa kanyang likod. Tila hindi natapos ang kanyang pagkatakot ng isang grupo ng mga abuhing lobo ang humabol sa kanya sa pag-asang makakuha ng mabilis at madaling pagkain. Sumusobra na si Ilo sa puntong ito at hindi siya lalamon ng isang grupo ng mga niluwalating tuta matapos literal na makaligtas sa isang dragon.
Ibinaba niya ang kanyang hughes malapit sa puno at tumalikod para harapin ang mga lobo. Kadalasan ay isa-isang lobo ang kanyang kinakaharap, ngunit sa pagkakataong ito ay napilitan siyang lumaban din sa isang buong grupo dahil nasugatan na siya. Matapang niyang nilabanan ang lahat ng mga lobo at patuloy na ipinagtatanggol ang babae sa kapalit ng sarili niyang katawan habang patuloy siyang tinatamaan, ngunit nagawa niyang ipagtanggol ang mga lobo at muling isakay ito sa kanyang likod, gumagalaw sa mga kagubatan, mga pasa at bagbog. Malapit na niyang maabot ang kanyang limitasyon, agad niyang natagpuan ang daan pabalik sa isang nayon ng tao, na ikinatuwa niya. Dahil ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay humingi ng tulong kay Mersam, para mabawi nito ang kanyang kalusugan. Nagsimula siyang sumigaw ng buong lakas at nagawa niyang makaakit ng grupo ng mga taga-nayon sa kanyang kinaroroonan. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi maintindihan ng mga taga-nayon ang kanyang sinasabi at natatakot sila sa kanya. Sinubukan niyang ipaunawa sa kanila na wala siyang masamang balak, ngunit isa sa kanila ang hamampas sa kanya sa binti gamit ang isang gawang bahay na sibat. Napagtanto niya na wala siyang makikitang tulong dito, dahil itinuturing siya ng buong nayon bilang isang banta. Mabilis niya itong ibinalik sa lupa at agad na nagsimulang tumakbo palayo habang naghahanda ang mga taga-nayon na salakayin siyang muli. Nagawa niyang umiwas sa lahat at makatakas pabalik sa kagubatan, habang mabilis na nailigtas ng mga taga-nayon si Mersam at tinawag ang lokal na manggagamot upang tulungan siya. Natuwa si Elo na kahit papaano ay nailigtas niya ang buhay nito at nagsimulang paika-ikang bumalik sa kagubatan. Nagising si Mersam makalipas ang 2 araw sa bahay ng lokal na manggagamot na nagngangalang Marie, na nagsabi sa kanya na siya ay nawalan ng malay ng 2 araw ng sunod-sunod. Nagtaka si Mersam kung sino nga ba ang nagdala sa kanya pabalik sa nayon dahil sigurado siyang mamamatay siya roon, ngunit sinabi ni Marie na wala siyang ideya tungkol doon. Tinanong ni Mar kung nasaan ang iba pang mga miyembro ng grupo, at sumagot si Marie na patay na ang matandang salamangkero, habang ang kanilang pinuno, si Das, ay hindi natagpuan sa pinangyarihan na nangangahulugang malamang ay nilamon siya ng dragon na tanging dugo lamang sa paligid ng lugar ang ebidensya. Agad na umiyak si Mar, sinasabing kung pipigilan niya si Das sa pag-usad, maaaring buhay pa ito, ngunit sinabihan siya ni Marie na huwag mag-alala, dahil si Das ay hindi isang taong makikinig sa iba. Naalala ni Mo na si Das ay medyo mayabang, ngunit isa siyang mabait na tao, at siya ang palaging unang sumusunggab sa anumang halimaw na nagtatangkang magbanta sa nayon. Magaling din siya sa mga bata at palaging nagbibigay sa kanila ng magagandang payo. Ang tanging problema ay ang kanyang pagkahumaling sa Rock Dragon, dahil noong bata pa siya, nakatagpo niya ang dragon at nauwi sa pagtakas. Doon niya napagpasyahan na harapin ang halimaw at patayin ito upang maalis ang anumang mga katanungan na maaaring mayroon ang sinuman tungkol sa kanya. Nagpasya siyang harapin ang matandang salamangkero at ang kanyang koponan, ngunit alam niyang hindi kailanman papayag o sasang-ayon si Marie na sumama sa kanila bilang manggagamot, kaya nilinlang nila siya, sa pamamagitan ng pagsasabing sinabihan sila ni Marie na isama sila. Ayaw sumama ni Mare dahil masyadong mapanganib ang Rock Dragon para harapin, ngunit sa pamamagitan ng ilang emosyonal na pananakot ay nagawa nila siyang hikayati na sumali sa kanilang grupo. Pinagsisisihan niya ang desisyon niyang hindi ipaalam sa ibang mga taga-nayon, ngunit wala na siyang magagawa ngayon. Naalala niya ang isang mahinang alaala ng dragon na kanyang iniligtas, na tumulong sa kanya na makabalik sa nayon, ngunit walang ideya si Marie kung paano siya napunta rito, at ang alam lang niya ay may halimaw na umaatake sa kanya, ngunit nagawa siyang iligtas ng Blondie na taga-nayon gamit ang kanyang sibat. Pagbalik sa kagubatan, sa wakas ay nabuhay muli ni Ilo ang kanyang HP at mas maayos na ang kanyang pakiramdam ngayon. Iniisip niya kung kumusta na si Mare at kung nakabawi na ba ito, ngunit naalala rin niya ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan na naramdaman niya sa harap ng Rock Dragon, na nagpapaalala sa kanya na isa pa rin siya sa pinakamahinang bagay sa kagubatang ito at dapat siyang lumakas sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal ay nagpasya siyang gamitin ang kanyang utak, at gumamit ng isang halimaw na bulate bilang pain at isinabit ito sa puno. Agad na nagtipon ng isang grupo ng mga bulate mula sa lugar upang tingnan kung ano ang nangyayari, at ginamit ni Ilo ang pagkakataong iyon upang suntukin sila hanggang sa maging tae. Patuloy niyang sinisira ang bawat halimaw na hamarang sa kanyang daan, maging sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanila, o pagkagat sa kanila o paggamit ng kanyang mga atake sa apoy upang ihawin sila hanggang maging malutong.
Nang matapos siya sa pagpatay, sa wakas ay naabot niya ang level 25, na nangangahulugang nakamit na niya ang isa pang punto sa kanyang ebolusyon. Ipinakita sa kanya ni Siri ang Evolution Tree, at napagtanto niya na mayroon siyang 5 pagpipilian. Ang ilan sa kanila ay maliliit na dragon, na tiyak na hindi niya pipiliin, kahit na maaga silang nagiging ganap na ganap, ngunit sa kalaunan ay hindi sila magiging kasing lakas kumpara sa iba. Ang Angel Dragon ay napakalakas, ngunit kadalasan ay may kakayahan sa pagtatanggol at pagpapagaling tulad ng ang Batang Dragon ay ang susunod na direktang hakbang sa ebolusyon mula sa Batang Dragon, at tiyak na magiging Adult Dragon siya kung ipagpapatuloy niya ito, at ang isa pang opsyon ay isang Mutated Kid Dragon na may mas mahusay na magic spell. Panghuli, ang huling opsyon ay ang Dark Plague Dragon, na kilala sa pagdudulot ng kamatayan at pagkawasak, at maaaring magbagong anyo bilang tao kung naisin. Sa una, agad na tinanggihan ni Ilo ang opsyon ng Plague Dragon, dahil iyon ang magiging mas masamang landas. Ngunit bigla niyang napagtanto na ang pagbabagong anyo ng tao ay nangangahulugan na maaari na talaga siyang pumunta sa nayo ng tao at muling makasama si Mer. Dahil dito, sinimulan niyang pag-isipan ang kanyang desisyon, dahil sa stress dahil ang desisyong ito ang magiging isa sa pinakamahalagang desisyon sa kanyang buhay. Ang kalituhan tungkol sa kung anong landas ang dapat niyang piliin para sa kanyang ebolusyon ay nagsimulang magpabaliw kay Ilo, at nagsimula siyang magsalita na parang aso kung nagtitibi habang sinusubukan niyang makabuo ng isang conclusion. Sa huli, napagpasyahan niyang talagang nag-aalala siya kay Mer at gusto niya itong makita muli. Pakiramdam niya ay kung matututo siya ng human transformation skill, mabubuhay siya ng maayos kahit isa siyang Plague Dragon, at kung hindi yun gumana tulad ng karamihan sa mga startup sa Shark Tank, maaari siyang bumalik sa pagiging dragon. Dahil dito, pinili ni Ilo na maging isang batang Plague Dragon, at ang kanyang kulay ay nagbago mula dilaw patungong lila. Naging kamukha siya ng Mega Charizard Y, at pakiramdam niya ay mukha talaga siyang masama. Sinimulan niyang gawin ang dobleng pag-iisip sa kanyang desisyon, ngunit sinabi sa kanya ni Siri na ang kanyang skill view status ay tumaas na, at ngayon ay nakikita na niya ang mga detalye ng kanyang mga kasanayan. Agad na nawala ang mga pagdududa ni Ilo nang marinig iyon, at sinabi sa kanya ni Siri na nakapag-unlock na siya ng higit pang mga kasanayan na tinatawag na Fly at Dragon Scale Powder. Nagbago ang kanyang pagtatype sa madilim, at ngayon ang kanyang normal na mga kasanayan ay umunlad upang magkaroon ng pinsala sa elemento ng lason at sumpa. Mayroon din siyang ilang mga titulo na tinatawag na Wrongdoer at Calamity, at habang mas naririnig ni Ilo ang tungkol doon, mas pinagsisisihan niya ang pagpili sa anyong ito. Bukod pa riyan, hindi niya nakuha ang ipinangakong human transformation skill, at tulad ng sinumang Karen, sinimulan ni Ilo na suntukin si Siri at humingi ng tulong sa manager nito. Sinabi niya na hindi ito ang sinabi sa kanya at tinanong kung kailangan niyang mag-level up para matanggap ang human transformation skill. Gayunpaman, muling itinago ni Siri ang feature na iyon sa likod ng paywall, at sinabi kay Ilo na hindi niya masasagot ang tanong na iyon maliban kung bibili siya ng premium subscription. Nakaramdam ng dismaya at naloko si Ilo dahil siya ay naging isang flying calamity sa halip na isang tao. Gayunpaman, ang maganda rito ay nakikita na niya ngayon ang mga detalye ng kanyang sariling mga skill, at ang unang bagay na napagpasyahan niyang tingnan ay si Siri, na opisyal na pinangalan ng Divine Voice. Bueno, itinatago ni Siri Gate ang data na iyon gaya ng dati at inaasahan na iyon ni Ilo. Pagkatapos ay tinanong niya ito tungkol sa bagong skill na Dragon Scale Powder, at sinabi sa kanya ni Siri na maaari siyang maglabas ng mga nakal-alasong kaliskis mula sa kanyang mga pakpak na maaaring magpahina ng husto sa anumang nabubuhay na nilalang at maging ang pagpatay sa kanila. Sa pinakamataas na antas, maaari niyang lipulin ang buong bansa sa pamamagitan lamang ng paglipad sa ibabaw nila. Agad na nakita ni Ilo ang halimbawa nito nang ang isang bulaklak malapit sa kanya ay natuyo at namatay dahil sa kanyang skill powder, at isinumpa niya si Siri dahil sa paggawa sa kanya ng bioweapon gayong gusto lang naman niyang maging tao at raise up ang Hughes. Ngayon ay sigurado na siyang walang taong susubukang lumapit sa kanya, at pagkatapos ay sinimulan niyang suriin ang iba pang mga kasanayan na kasing nakakatakot. Ang susunod na kasanayan ay ang Diseased Breath na nagpapabago sa kanyang Fire Breath sa isang atake na nagkakalat ng mga sakit na lubhang nakamamatay at maaaring lipulin ang buong sibilisasyon sa pinakamataas na antas. Nagsimulang magpanik si Ilo dahil hindi na siya makapaghanda pa para sa pagiging isang kontrabida kaysa dito,
at nag-isip kung may paraan pa ba para baguhin niya ang kanyang ebolusyon ngayon. Nagpasya siyang suriin ang kanyang mga titulo dahil maaaring maka-impluwensya ang mga ito sa kanyang mga kasanayan at pag-unlad, at sinabi sa kanya ni Siri na tama siya. Ang kanyang unang titulo ay ang ETBT Hero, na ibinibigay sa mga nagpapakita ng kaunting lakas ng loob at gumagawa ng tama sa harap ng panganib. Maaari itong maka-impluwensya ng malaki sa direksyon ng kanyang ebolusyon at balang araw ay gagawin siyang isang tunay na bayani. Nakahinga ng maluwag si Ilo nang marinig iyon, ngunit pagkatapos ay narinig niya ang mga detalye tungkol sa kanyang iba pang mga titulo. Ang titulong, Wrong Road, ay para sa mga kontrabida na nag-iiwan ng bundok ng mga bangkay at ipinagmamalaki ang bilang ng kanilang mga katawan. Pinapataas nito ang pinsala ng mga Dark-type attack at nagpapahirap sa pag-aaral ng mga White Magic spell. Binabawasan din nito ang recovery rate at may malaking impluwensya sa kanyang landas ng ebolusyon. Ito ang huling pako sa kabaong para kay Ilo, at nagsimula siyang magreklamo at umiyak na gusto na niyang bumalik sa pagiging isang baby dragon. Pagbalik sa nayon, sinusuri ni Marie ang mga warding stone na nakalagay sa paligid ng nayon upang matiyak na gumagana ang mga ito ng maayos. Ang mga batong iyon ay lumilikha ng harang na hindi sinasadyang pumipigil sa mga halimaw na pumasok sa nayon, ngunit hindi sila maaaring gumano laban sa mga halimaw na may malakas na loob o mga halimaw na may layunin. Iniisip ni Mer na ang dragon na nagligtas sa kanyang buhay ay dapat nakabilang sa kategoryang iyon, ngunit hindi siya sigurado kung gusto talaga siya nitong iligtas o nagkataon lamang iyon. Hindi makapagkomento si Marie tungkol doon dahil hindi niya nakita ang dragon, ngunit ayaw niyang makapasok ang mga halimaw sa nayon dahil sa isang sirang harang. Natapos niya ang pag-recharge ng lahat ng ward stone at pagkatapos ay bigla, hiniling ni Mer sa kanya na turuan pa siya tungkol sa mga halimaw. Nagtataka si Marie kung bakit naging interesado si Mer sa mga halimaw simula noong insidenteng iyon. Sumagot si Mer na pakiramdam niya ay may dragon na nagligtas sa kanya noong isang araw, at tinanong siya ni Marie kung nagkakaroon na ba siya ng nararamdaman para sa isang halimaw, dahil nakakadiri iyon. Nataranta si Mer at sinabing hindi naman ganoon ang nangyari at nagpasya si Marie na hayaan na lang ito. Sumang-ayon siya na dapat matuto si Mer tungkol sa mga halimaw at sinimulang ipaliwanag na kayang talunin ng mga halimaw ang ibang mga nilalang para mag-level up at mag-evolve tungo sa mas malalakas na halimaw. May sistema rin ang mga tao para mag-level up at mapabuti ang kanilang mga kasanayan, ngunit hindi sila maaaring mag-evolve bilang isang bagong species tulad ng mga halimaw. Nagulat si Mer dito at sinabing hindi pa niya ito naririnig noon, ngunit ikinagalit ito ni Marie dahil itinuro niya ang lahat ng ito sa kanya 11 taon na ang nakalilipas. Ikinatwira ni Mer na 5 taong gulang pa lamang siya noong panahong iyon at maaaring hindi malaking bagay ang 11 taon para sa isang duwende, ngunit malaki na ito para sa mga tao. Ipinagpatuloy ni Marie ang kanyang lektura, sinasabing paminsan-minsan, may mga espesyal na tao na nakakarinig ng isang banal na tinig, at sila ang mga nakakaalam tungkol sa pag-level up at iba pang mga bagay. Sinabi ni Marie na lumalaban ang mga halimaw para mabuhay, at lagi nilang sinusubukang maging mas malakas sa pamamagitan ng ebolusyon, dahil nakakatulong iyon sa kanila na mabuhay ng mas matagal. Sinabi niya kay Mer na maaaring nailigtas ng dragon ang kanyang buhay, ngunit sa susunod na makilala niya ito, mag-evolve na ito sa isang bagay na mas mapanganib at maaaring atakihin pa siya. Sinigawan ni Mer si Marie dahil sa pananakot niya ng ganito, ngunit sinabihan lang siya ng duwende na huwag umasa sa isang halimaw dahil hindi sila tugma sa mga tao. Kasabay nito, tinanggap na ni Ilo ang kanyang kapalaran sa kagubatan, at nagpasya siyang mag-level up sa lalong madaling panahon upang makabalik sa landas ng pagiging isang mabuting dragon. Gayunpaman, ang pangunahin niyang prioridad ay ang maging isang tao, upang makilala niya muli si Mer. Nagsimula siyang maghanap ng isang mahinang halimaw na magbabawas ng maraming experience points nang bigla niyang maramdaman na bumagal ang kanyang mga galaw. Napagtanto ni Ilo na natatakpan siya ng mga sapot na nagpapabagal sa kanya, at pagkatapos noon niya lamang napagtanto na nakapasok siya sa isang bitag na inilagay ng isang gagamba. Noon lang, isang malaking gagamba ang tumalon mula sa mga palumpong at sumirit sa kanya. Nataranta si Ilo nang makitang napakataas ng stats nito kumpara sa kanya, ngunit hindi siya makatakas dahil nakulong siya. Nagpakawala ang gagamba ng maraming sapot mula sa puwitan nito patungo kay Ilo, na sinalungat naman ito gamit ang kanyang hiningang apoy, na sinunog ang sapot at nagtamo rin ng pinsala sa gagamba.
Gayunpaman, nasunog din ang sapot na bumabalot sa kanyang katawan, at gumulong siya sa lupa hanggang sasabihin sa kanya ni Siri na nakuha na niya ang skill na flame resistance. Bumangon si Ilo upang lumaban at nalaman niyang hindi gaanong napinsala ng kanyang atake ang gagamba, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga paralisadong kuko laban dito. At sa kabila ng maraming hiwa na naging sanhi ng pagdurugo ng gagamba, natuklasan ni Ilo na kalahati pa rin ng health bar nito ang puno. Bukod pa riyan, nagalit ang halimaw ng gagamba at nagpasya si Ilo na tumakbo palayo habang paralisado pa rin ito. Mabilis siyang gumulong palayo, ngunit mabilis na nakabawi ang halimaw ng gagamba mula sa paralysis at naabutan siya. Nataranta si Ilo, ngunit naalala niya na kaya niyang lumipad gamit ang kanyang bagong skill. Agad siyang tumalon ng mataas hanggat maaari at sinubukang lumipad palayo, ngunit kahit ang isang manok na may isang pakpak ay mas mahusay pa rin. Mabilis siyang nakabalik sa lupa dahil hindi pa niya magamit ng maayos ang kanyang kakayahan at sa huli, kailangan niyang umasa muli sa paggulong. Gayunpaman, kahit na lumipas ang 10 minuto, hindi pa rin sumusuko ang gagamba at iniisip ni Ilo kung gaano kalakas ang tibay ng isinumpang halimaw. Mabuti na lang at tumaas ang kanyang kakayahan sa paggulong, at ngayon ay mas mabilis na siyang nakakapaggulong. Nakuha rin niya ang titulong Chicken Runner dahil sa pagtakas ngunit mas pinahahalagahan ni Ilo ang kanyang buhay kaysa sa kanyang pagmamataas. Di nagtagal, nakapaglagay siya ng kaunting puwang sa pagitan niya at ng gagamba, ngunit nakakita siya ng isang malawak na bangin sa harap niya. Ang unang naisip ni Ilo ay gumulong palayo sa gilid, ngunit nagpasya siyang magtiwala sa kanyang kakayahan sa paglipad at tumalon ng buong bilis. Mabuti na lang at nagawa niyang dumausdas sa kabilang panig at sumumpa na kapag sapat na ang kanyang lakas, babalik siya upang wakasan ang buhay ng gagamba. Talagang pagod na siya ngayon at nagpas siyang tingnan ang gagamba sa huling pagkakataon bago lumipad. Gayunpaman, wala na ang gagamba, at pagkatapos ay bigla, nakakita si Ilo ng isang tulay na gawa sa mga sapot. Sa sumunod na sandali, tumalon ang gagamba sa ibabaw at natarante si Ilo dahil hindi niya inaasahan ito. Nagsimula siyang gumulong muli palayo, at ang kanyang rolling skill ay muling tumaas. Isang kapaspalad na kulay abong lobo ang lumitaw sa kanyang landas at agad itong ginulo ni Ilo. Pinalipad ito at nakakuha ng karagdagang karanasan mula sa pagkatalo dito ng ganito. Dumiretso siya sa level 3 at patuloy na nag-hit and run sa mga walang kwentang halimaw sa kagubatan, at agad na nakarating sa level 8. Akala ni Ilo ay sapat na ang kanyang lakas para harapin ang gagamba ngayon, kaya tumigil siya sa pagtakbo at hinarap ito ng harapan. Biglang nagbuga ang gagamba ng isang bugzo ng nakal-alasong gas mula sa katawan nito at tumalon si Ilo sa isang puno para iwasan ito. Kahit na matibay siya sa lason, talagang masakit ang kanyang lalamunan, at nagpasya siyang hintaing mawala ang lason. Samantala, hinihintay din ng gagamba na tumama ang lason, at nakakuha ng ideya si Ilo. Nagpasya siyang gamitin ang pinakamatandang trick sa libro at nagsimulang umakto na parang pinapahina siya ng lason. Natambo siya sa lupa at nagsimulang mamilipit na parang isdang nawala ng tubig bago tuluyang tumigil. Kinuha ng gagamba ang pain at tumalon sa kanya, at nang makalapit na siya, hinampas siya ni Ilo ng isang buong lakas na fire breath at pagkatapos ay inihampas siya sa lupa gamit ang kanyang buntot. Natalo ang halimaw ng gagamba dahil doon, at agad na umabot si Ilo sa level 14. Tumaas ang kanyang fire breath skill, at nakakuha rin siya ng bagong skill na tinatawag na Dragon Tail. Sa tingin ni Ilo ay maganda ang mga ito, ngunit mas nasasabik siyang makita kung nakuha niya ang skill para maging tao. Sa kasamaang palad, wala na siyang nakuha pa at mas lalong tumindi ang kanyang pagkadismaya. Sa huli, nangaso si Ilo ng isang lobo at isinama ito upang kumain at magpahinga. Habang nasa daan, nakakita siya ng isang kuweba, at matapos niyang masigurong walang ibang halimaw na gumagamit nito, nagpasya siyang gawin itong kanyang himpilan. Inihaw niya ang karne ng lobo doon at pagkatapos ay nagpas siyang idagdag ang katas ng ilang berry na amoy itim na paminta. Natuklasan ni Ilo na ang katas ng berry ay talagang nagpapasarap sa karne, at nakuha pa niya ang titulong Mr. Chef para dito. Pakiramdam ni Ilo ay may magandang kahulugan ang titulong iyon, at nagsimula siyang mag-isip kung mapapahusay niya ang kanyang pagluluto at maakit ang mga tao sa kanyang masarap na pagkain. Gayunpaman, isang sulyap lamang sa kanyang matutulis at makamandag na mga kuko ay nagpaisip sa kanya ng iba.
Pakiramdam niya ay kahit papaano ay cute siya noong siya ay isang batang dragon, at kinamumuhian at kinatatakutan siya ng mga tao kahit noon, ngayon na literal na mukhang isang banta siya. Walang pagkakataon na maglakas loob man lang silang lumapit sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi na siya makikilala ni Mer ngayon, at iniisip na ito ang mapapala niya sa pagiging sakam at pagsisikap na maging isang tao. Sumigaw siya sa langit, hinihiling sa Diyos na kahit man lang bigyan siya ng kasanayan sa pagbabagong anyo ng tao kahit na patuloy siyang mag-evolve bilang isang plague dragon. Pagbalik sa nayon, nalaman ni Mer mula sa isang matandang lasenggo na buhay pa si Dos. Sabik niyang hiniling dito na sabihin sa kanya ang lahat ng detalye, at sinabi sa kanya ng matandang lalaki na nangingisda ito nang makita niya si Dos na naglalakad sa kakahuyan, mukhang pagod at gutom na gutom. Wala siyang napansin, at patuloy na bumubulong sa sarili bago nawala sa kagubatan. Inisip ng ibang mga taga-nayon na ang matandang lalaki ay nag-aantok lamang at inisip si Dos, ngunit umasa si Mer at agad na pumunta kay Marie upang pag-usapan ito. Gusto niyang pumunta sa kagubatan upang hanapin si Dos, ngunit tumanggi si Marie na ilagay siya o ang sinumang taga-nayon sa panganib. Pinasuko rin niya si Mer sa ideya sa pamamagitan ng pagmumungkahi na kakausapin niya ang Adventurers Guild tungkol dito. Ngunit alam niya kung gaano kagusto ni Mer na iligtas si Dos kung talagang buhay ito. Kinabukasan sa kagubatan, nagising si Ilo na presko, at nagpasya siyang manghuli ng mas maraming halimaw upang mabilis na makataas ang antas. Bigla, nakakita siya ng gumagalaw na puddle sa harap niya at napagtanto na ito ay isang halimaw na hindi mukhang malakas. Nagpasya siyang manghuli nito para sa karanasan sa pagsasaka, ngunit habang sinusubukan niyang tingnan ang mga estatistika nito, nagsimulang mag-init ang kanyang mga mata at sinabi sa kanya ni Siri na hindi pa niya ma-access ang impormasyong ito. Nagsimulang sumigaw sa sakit si Ilo at nagtaka kung ano ba ang kakaibang halimaw na kayang manakit sa kanya ng labis sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Biglang tumaas ang kanyang kakayahan sa pagtingin ng katayuan, at sandaling nakita niya na ang halimaw na slime ay may napakataas na estatistika, at bumagsak siya sa lupa sa gulat. Nagtaka si Ilo kung anong uri ng nilalang ang may ganitong kabaliwan na estatistika, nang bigla siyang napansin ng halimaw na slime at pinaputukan siya ng isang galame sa direksyon niya. Nagawa ni Ilo na makatakas sa tamang oras at nang makarating siya sa kagubatan, napagtanto niya na ang nakakatakot na slime ay hindi pala ganoon kataas na estatistika, at mali ang kanyang nabasa kanina. Gayunpaman, masyadong nakakatakot ito, kaya nagpasya siyang hayaan na lang muna ito. Nagpasya siyang hanapin ang kanyang mga target sa ibang direksyon ngayon nang bigla niyang mapansin ang isang palayok na nakatago sa mga palumpong. Naisip ni Ilo na maaaring magandang mag-imbak ng mga prutas, ngunit nang mahawakan niya ito, agad siyang pinatalo ng palayok dahil hindi ito isang bagay, kundi isang halimaw na nagngangalang pot ortis. Nakita ni Ilo na walang espesyal ang mga estatistika nito, kaya inatake niya ang pot ortis gamit ang isang suntok na apoy, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang malaking pinsala. Ito ang nagudyok kay Ilo na ibigay ang lahat, at binombo niya ang halimaw gamit ang mga atake. Gayunpaman, ang halimaw ng palayok ay umabot na sa tugatog ng pagiging walang pakialam, at nabawi nito ang HP sa pamamagitan ng pagpahinga kahit na inaatake ito ni Ilo. Kahit ano pa ang gawin niya, pinuprotektahan ito ng matigas na balat ng halimaw mula sa lahat ng pinsala, kaya nagpasya si Ilo na lumipat sa creative mode. Inihagis niya ang halimaw sa ilog, at gumana iyon nang lumubog ang halimaw hanggang sa mamatay. Nakukuha ni Ilo ang mga experience point mula rito at nag-level up, ngunit nakakuha siya ng bagong titulo na tinatawag na Dastardly King, at nag-level up din ang titulo niya bilang isang rongror. Nalungkot siya sa paglayo pa sa ruta ng kontrabida nang biglang, pinalibutan siya ng isang grupo ng mga pot monster. Napagtanto ni Ilo na dumating sila noong ginamit ng unang halimaw ang cry skill para ipatawag sila, at lahat sila ay talagang nagalit. Nagsama-sama sila at inakala ni Ilo na magta-transform sila bilang isang uri ng ultimate monster, ngunit sa halip, nag-transform sila bilang isang mataas na tore na mukhang talagang hindi matatag. Tumipad pataas si Ilo at kinuha ang pinakamataas na halimaw bago ito ibinaon sa tore, at tinalo ang lahat ng halimaw ng sabay-sabay. Natuto siya ng isang bagong skill na tinatawag na meteorite sa pamamagitan nito kasama ang 600 experience points na magdadala sa kanya diretso sa level 30. Nag-level up din ang kanyang mga skill bilang resulta, at masaya siya tungkol doon.
Ngunit sa kasamaang palad, nabasag ang mga kabibe matapos niyang talunin ang mga halimaw at wala siyang kahit isang magagamit na palayok. Napagpasyahan niyang gamitin ang mga halimaw bilang karne, ngunit naisip niya na kailangan niya ng mas maraming gulay sa kanyang dieta. Habang naglalakad siya, nakita niya ang langit na nagkukulay lila at ilang kakaibang yabag na nagmumula sa malapit. Naging mausisa si Ilo at sinundan ang direksyon ng mga yabag na humahantong sa kanya sa isang oso na walang pakialam sa sarili nitong gawain at namamasyal. Tinanong ni Ilo si Siri tungkol sa kanyang mga estatistika at sinabi nito sa kanya na masyadong malayo siya para makita ang mga estatistika nito, ngunit nakikita niya ang mga detalye tungkol sa uri nito. Ang oso ay isang halimaw na may D+ rank na tinatawag na clay bear, ito ay gawa sa putik, at malakas na may mataas na rate ng paggaling. Napagtanto ni Ilo na ang halimaw ay nasa parehong ranggo niya, at iniisip niya kung matatalo niya ito sa isang patas na laban. Gayunpaman, ang mas malaking dahilan kung bakit gusto niyang labanan ang clay bear ay dahil kung talagang gawa ito sa luwad, magagamit niya ito sa paggawa ng mga palayok at iba pang mga bagay. Hindi maalis ni Ilo ang gininto ang pagkakataong ito sa kanyang mga nakal-alasong paa at hinabol niya ang halimaw na oso, na tila hindi siya napansin. Nagpasya siyang maglunsad ng isang palihim na pag-atake at sinugod ang clay bear mula sa likuran, ngunit lumingon ito sa huling sandali, na nagpapakita ng mga nakamamatay na tusok na lumalabas mula sa dibdib nito. Halos hindi naiwasan ni Ilo ang pagkasaksak ng mga tusok na iyon at tumalon siya pabalik. Sinasabing hindi karapat-dapat tawaging oso ang halimaw na may mga nakamamatay na tusok na iyon. Nagpasya ang oso na ibadislam si Ilo, na umiwas at tinamaan siya ng isang rolling attack. Nagawa niyang matamba ang isang malaking bahagi ng health bar nito, ngunit agad na gumamit ang oso ng heal skill upang maibalik ng buo ang health bar. Napagtanto ni Ilo na hindi niya kayang i-one-shot ang oso, at maaari lamang siyang umasa sa mga taktika ng hit and run hanggang sa maubos ang mana nito upang pagalingin ang sarili. Patuloy niyang iniiwasan ang mga nakamamatay na tusok ng clay bear habang nagdudulot ng pinsala dito, at nang sa tingin niya ay bumabagal ang healing factor nito, sumugod si Ilo para sa isang pangwakas na suntok. Bigla, lumikha ang clay bear ng sandstorm sa paligid nito, at nang matapos ang bagyo, mayroon din itong mga spike sa likod nito. Tinawag ni Ilo ang clay bear na isang hacker, dahil wala na siyang paraan para magamit ang kanyang roll attack. Mabuti na lang at nawala na ang halos lahat ng mana ng clay bear matapos lumaban ng matagal at gumamit ng mabibigat na skill, at nagpasya si Ilo na pahirapan pa siya ng kaunti. Bigla, pinunit ng oso ang braso nito at inihagis ito kay Ilo, na umiwas dito at natuklasan na ang braso ay naging normal na clay pagkatapos humiwalay sa pangunahing katawan. Patuloy na nagpapaputok ang clay bear ng mga spike sa kanya na nagiging clay din, at biglang nagkaroon ng ideya si Ilo. Sinugod niya ang oso at ginamit ang kanyang mga kuko upang punaten ang braso nito. Naging clay ito gaya ng dati at mabilis itong pinaikot ni Ilo at pagkatapos ay lumipad ng mataas. Naisip niya na kung tatamaan niya ang clay bear gamit ang isang meteorite skill, hindi ito sapat, kaya nagpasya siyang mag-improvise at ibigay ang buong bigat ng kanyang katawan sa meteorite skill. Nagawa ng atake na punutin ang katawan ng clay bear, at nakakuha si Ilo ng 300 experience points na magdadala sa kanya sa level 33. Nakakuha rin siya ng skill na tinatawag na Nutcracker, dahil iyon ang ginawa niya ngayon lang. Pagod na siya ngayon, pero kahit papaano ay mayroon siyang clay na ginagamit niya sa paggawa ng mga kaldero at garapon. Gumawa rin siya ng pugon, at pagkatapos ay inilagay ang mga kaldero doon para ay herno, at pansamantala, nagpas siyang maghanap ng hapunan. Nagpasya siyang maghanap ng mga gulay at mushroom, at nakahanap ng thunder mushroom na masustansya at masarap, ngunit mayroon itong banayad na lason na nakakaparalisa. Hindi pa lumalaban si Ilo sa paralysis, kaya itinapon niya ito at pagkatapos ay nagpasalamat sa kanyang level up na Siri sa pagbibigay sa kanya ng higit pang mga detalye. Pagkatapos noon, nakakita siya ng isang higanteng bulaklak, ngunit nang akmang susuriin na niya ito, inatake siya ng bulaklak. Natarante si Ilo, ngunit nagawa niyang mapunit ang bulaklak mula sa tangkay nito, na ikinamatay nito. Sinabi sa kanya ni Siri na ito ay isang halamang kumakain ng karne na kumakain ng mga hayop, ngunit hindi nito kayang tunawin ang asin at idiniposito ito sa ugat nito.
Iyon ang pinakamahalagang bagay na maaaring matagpuan ni Ilo upang mapabuti ang kanyang karanasan sa pagkain, at iniuwi niya ang bumbilya na puno ng asin. Sa kabilang banda, sinuwi ni Mar si Marie at lumampas sa harang na nagpoprotekta sa nayon upang hanapin si Das. Handa siyang harapin ang anumang panganib hanggat mahahanap niya ito at maibalik ng ligtas, kahit na nagdududa siya na mapagkakatiwalaan ang matandang lasing. Naalala niya kung paano siya binablackmail ni Das para sumali sa kanyang grupo at naisip na kung pinigilan lang niya ito, buhay pa sana siya at ang matandang lalaki ngayon. Bigla, isang halimaw na od ang umatake sa kanya, at agad na gumamit si Mar ng bowl ang apoy upang talunin ito, at ipinaalala sa kanyang sarili na manatiling kalmado anuman ang mangyari. Samantala, nakahanap si Ilo ng isang napakalaking halimaw na kayang maglakad at umatake ng mga tao pagkatapos lumaki, at napakasarap ng lasa nito. Idinagdag niya ito sa kanyang listahan ng mga sangkap at pagkatapos ay nakahanap ng isa pang kakaibang kabute at sinabi sa kanya ni Siri na ito ay nasa isang ranggo ng kabute na talagang mahalaga at maaari nitong suportahan ang ekonomiya ng isang buong bansa kung aalagaan ng maayos. Nagsimulang managinip si Ilo na kumita ng pera matapos marinig iyon, ngunit nang sabihin sa kanya ni Siri na ang kabute ay isang malakas na gamot na maaaring magdulot ng adiksayon sa lahat, agad siyang nagbago ng isip. Sinunog niya ang mga kabute upang walang sino man ang mahulog sa adiksayon at ang kanyang titulo bilang maliit na bayani ay tumaas ang antas. Pagkatapos noon, nakahanap siya ng mga berry ng paminta sa ligaw at sinabi sa kanya ni Siri na noong unang panahon, ito ang pinakahinahangad na pampalasa sa mundo at sulit ito sa ginto. Agad na inani ni Ilo ang lahat ng paminta, at kasabay nito, naglakas loob si Mar na pumasok sa kailaliman ng kagubatan, nagtatago mula sa mga halimaw sa paanuman. Napagtanto niya na masyado na siyang nasa kailaliman ng mapanganib na sona, at kung maglalakad pa siya ng mas malayo, maaaring may maharap siyang kakaiba. Kaya nagpasya siyang umuwi pagkatapos muling tingnan ang labas ng nayon. Nang gabing iyon, ginamit ni Ilo ang magaan na kabute para pasiglahin ang kanyang kuweba at pagkatapos ay tiningnan ang mga kaldero na inihanda niya para ay herno. Perpekto ang pagkakagawa ng mga ito, at ginamit niya ang mga ito para maghanda ng nilaga gamit ang mga sangkap na kanyang nakolekta ngayon. Dahil sa asin at kabute, mas lalong sumasarap ang pagkain. At nagsimulang magsalita si Ilo na parang isang kritiko sa pagkain, kahit na wala siyang alam sa pagluluto. Ikinwento niya kung paano inilalabas ng asin ang umami na lasa ng ulam, at pagkatapos ay gumawa ng mga chopstick na kakainin, na siyang pinakamahirap na paraan para kumain ng pagkain kahit na may mga kamay ka ng tao sa halip na mga kuko ng dragon. Dahil sa paglalagay ng asin sa ulam, ang titulo ni Ilo bilang isang chef ay mula level 1 patungong level 2. Bigla niyang napansin na medyo mahirap inumin ang mangkok na kanyang ginagamit, at natapon din ang ilan sa nilaga. Nagpasya siyang i-level up din ang kanyang kasanayan sa pagpapalit ng palayok at nagplano na gumawa ng bagong mangkok, pati na rin ang iba pang mga kagamitan sa kubyertos kinabukasan. Nagsimula pa nga siyang mangarap na lagyan ng mga ladrilyong luwad ang tigang na mga dingding ng kuweba, at sinabi sa kanya ni Siri na nakamit na rin niya ang titulong ceramic artisan. Kinabukasan, isang karwahe ang patungo sa nayon sa tabi ng kagubatan, at dalawang magagandang adventurer ang lumabas mula rito upang siyasatin ang kagubatan. Inisip nila kung makakahanap ba talaga sila ng isang nakaligtas sa kagubatan, ngunit binigyan sila ng trabaho ng guild kaya kailangan nilang tapusin ito. Pagbalik sa kagubatan, sinimulan na ni Ilo ang paglalagay ng mga muebles na luwad sa kanyang kuweba. Hinabol niya ang mga lobo at ibinalik ang mga ito sa kuweba upang iproseso ang mga ito. Ang isang bahagi ng kanyang kuweba ay puno ng balahibo na kinuha niya mula sa mga lobo at nagpasya si Ilo na patuyuin ito mamaya, dahil kailangan muna niyang timplahan ang karne at hayaan itong matuyo para sa mas malamig na panahon. Medyo nasiyahan siya sa kanyang pag-unlad at inakala niyang nasasanay na siya sa bagong mundong ito, ngunit habang lumalabas siya upang mangolekta ng karneng malagkit, nakita niya ang mga unggoy na kumakain nito. Nagalit si Ilo at itinaboy ang mga unggoy, ngunit napagtanto niya na kailangan niyang makahanap ng permanenteng solusyon sa problemang ito, o mawawala ang lahat ng kanyang reserbang karne. Nakakuha siya ng ideya at nagpas siyang magluto ng dekalidad na lason tulad ng dakilang si Walter White para malagyan niya ng karne ang jerky at mapatay ang mga unggoy. Habang abala siya sa pagkolekta ng mga mapanganib na sangkap mula sa buong kagubatan,
biglang napagtanto ni Ilo na ngayon ay kaya na niyang paghiwalay ng mga nakaalasong kabute at halaman sa pamamagitan lamang ng pagsulyap sa mga ito nang walang tulong ni Siri, na siyang unang pagkakataon na ang mga tao ay gumagamit ng AI. Pagkatapos noon, napadpad siya sa isang taniman ng mga bulaklak at nagpas siyang kumuha ng ilang bulaklak para palamutian ang kanyang kuweba dahil dapat ay may kahit isang magandang bagay na makikita sa buhay ng bawat isa. Gayunpaman, habang nangangarap siya tungkol sa isang magandang kuweba, isang maliit na halimaw ang sumulpot sa kanyang harapan. Nagulat si Ilo nang makita ito at tinanong si Siri tungkol dito. Nalaman niya na ang cute na mongoose ay tinatawag na Poison Princess at lahat ng kasanayan nito ay umiikot sa lason. Medyo takot si Ilo dito, ngunit tila natakot din ang halimaw at tumakbo palayo. Bigla, isang piraso ng luwad ang nahulog sa malapit na nakagambala kay Ilo, at ginamit ang pagkakataong iyon, kinagat siya ng Poison Princess at pagkatapos ay tumakbo palayo. Hindi maintindihan ni Ilo ang estratehiya nito hanggang sa magsimulang magpakita ng epekto ang lason. Nakaramdam siya ng labis na panghihina at hindi maigalaw ang balikat kung saan siya nakagat, at sinabi sa kanya ni Siri na ang kanyang kasanayan sa paglaban sa lason ay nag-level up na. Napagtanto ni Ilo na ang Poison Princess ay may mas malakas na lason kaysa sa anumang bagay na kanyang naharap, at nawalan siya ng malay habang ang maliit na halimaw ay tumatawa ng may banta. Nalaman ni Ilo na siya ay nahawahan ng espesyal na lason, ngunit nang tanungin niya si Siri kung ano ang nagpapalakas nito kumpara sa karaniwang lason, nakuha niya ang parehong lumang sagot na hindi niya maabot ang ganitong mataas na antas ng impormasyon sa ngayon. Sinubukan niyang bumangon at umalis sa lugar, ngunit sa sandaling itinaas niya ang kanyang balikat, mas mabilis na kumalat ang lason sa loob ng kanyang katawan. Si Ilo ay nakaramdam ng isa pang pag-igting ng panghihina at napagtanto na lumalala ang kanyang kalagayan habang lumilipas ang oras. Nagtataka siya kung may mga halaman sa paligid na makakapagpagaling ng lason, pero hindi niya matandaan kung may nakita siyang ganoon. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at nagpasya na alamin pa ang tungkol sa halimaw na nagpio ng lason sa kanya, dahil maaaring magbigay ito sa kanya ng ilang pahiwatig kung ano ang dapat gawin. Sinabi ni Siri sa kanya na ang prinsesang na-poisoned ay isang tusong halimaw na pinap-poisoned ang kanyang biktima at pagkatapos ay tumatakbo, naghihintay na mamatay ang mga ito sa masakit na kamatayan. Ang halimaw ay bumabalik upang magpakasawa sa patay na nilalang at iniisip ni Ilo na ang nilalang na ito ay mas masahol pa kaysa sa kanya. Sinabi ni Siri sa kanya na ang pinagmumulan ng lason ng halimaw ay ang mga nakaalasong halaman at insekto na kinakain nito, ngunit ang mga likido sa katawan nito ay nagsisilbing panlaban sa lason upang hindi ito mamatay mula sa sariling lason. Ang halimaw ay talagang matalino, at tuwing nahuhuli ito, ginagamit nito ang antidote upang makipagpalitan para sa kanyang buhay. Napagtanto ni Ilo na kailangan lang niyang hulihin ang prinsesang na-poison para makuha ang antidote, pero wala siyang tiyak na paraan para gawin iyon. Nagpasya siyang sumugal at tumakbo palayo dahil kaya pa niyang gumalaw ng kaunti. Sigurado siya na hindi papayagan ng prinsesang may lason na makawala ang kanyang biktima at patuloy siyang hahabulin nito. Pinapanatili niyang matalas ang kanyang pandama habang tumatakbo siya at hindi nagtagal ay nakita niya ang nakaalasong butiki na tumatalon mula puno patungo sa puno habang sinusundan siya. Pagka nakita ito ni Ilo, nagsimula siyang gamulong upang habulin ito, ngunit sa hindi inaasahan, kaya rin ang halimaw na gamulong. Pinapanatili niya ang distansya mula kay Ilo na napagtanto na diretso silang papunta sa bangin at doon niya ma-corner ang halimaw. Bigla siyang tumama sa isang bagay at biglang huminto. Nalaman ni Ilo na ang prinsesang may lason ay bumaril ng putik na bala sa kanya, kahit habang siya ay nag-ikot, at siya ay labis na humanga. Gayunpaman, agad siyang nagpatuloy sa paghabol at patuloy na umuusad kahit na tinamaan siya ng mga piraso ng luwad. Ang kanyang kakayahan sa pag-roll ay umangat bilang resulta, na nagpapahintulot sa kanya na makahabol sa nakaalasong butiki at itinapon niya ito sa hangin, iniisip na ngayon ay kailangan na lang niyang hulihin ito. Sa kasamaang palad, hindi niya nakita ang kanyang paligid bago gawin iyon at ang kanyang atake ay itinapon ng prinsesang may lason diretso sa bangin. Natarante si Ilo nang mapagtanto niyang baka mawala ang kanyang antidote at sumisid siya sa likod ng prinsesang na-poisoned, ngunit sa oras ding iyon, nagsimula ng mas seryosong makaapekto sa kanya ang lason. Sa kabila ng matinding sakit sa buong katawan niya,
hinawakan ni Ilo ang takot na halimaw at ginamit ang kanyang apoy na hininga upang lumipad pabalik sa ibabaw. Gayunpaman, pagdapo niya sa lupa, umabot na sa huling yugto ang lason at parang mamamatay na siya anumang sandali. Sa kabila ng pagiging ilang sandali na lamang mula sa kamatayan, natutuwa si Ilo na nailigtas niya ang nakalalasong butiki, at pagkatapos ay nawalan siya ng malay, iniiwan ang prinsesang Nao sa kanyang trabaho. Sa kabilang dako, patuloy na hinahanap ni Morris si Daz sa gubat, ngunit wala siyang makitang anumang palatandaan. Habang bumabalik siya sa nayo na walang dalang anuman sa gabi, nakita niya si Mary doon, nagtatanong kung nasaan siya dahil hindi niya ito makita buong araw. Nagsinungaling si Mer na hindi siya maganda ang pakiramdam kaya naglakad-lakad siya at ngayon ay mas mabuti na siya. Tumawid si Mary sa ilog at tinanong siya kung papasok siya sa gubat para hanapin si Daz at muling nagsinungaling si Mer, sinabing hindi siya kailanman pumasok sa gubat. Nagpasya si Mary na maniwala sa kanyang kasinungalingan at sinabi sa kanya na huwag masyadong mag-alala dahil may balita siya na ang mga adventurer na ipinadala ng guild ay malapit nang makarating sa kanila. Sa gubat, biglang nagkamalay si Ilo at nagtataka kung ano ang nangyayari. Ilang segundo bago niya napagtanto na siya ay naantala at naghihintay na mamatay. Ngunit nang makita niya ang prinsesang pinabayaan sa harap niya, nagalit siya, iniisip na walang hiya siyang naghihintay na mamatay siya, pero nang subukan niyang sapakin siya, napansin niyang hindi na mabigat at masakit ang kanyang katawan. Nagtataka siya kung ang nakaalasong butiki ba ang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng antidote at siya'y buong pagmamalaki itong kinumpirma. Wala nang dahilan si Ilo para pagdudahan siya ngayon at masaya niyang kinuha ang maliit na nilalang, sinasabing nabuo nila ang isang hindi matitinag na ugnayan sa pamamagitan ng pakikipaglaban at pagligtas sa buhay ng isa't isa. Yamakap ang butiki sa kanya ng masaya at nagpasya si Ilo na ampunan siya bilang kaibigan. Dinala niya siya sa kanyang kuweba at nagluto ng pagkain para sa kanilang dalawa. At ang prinsesang Nao sa lason ay nasisiyahan sa pagkain ng nilutong karne na may pampalasa. Nagtataka si Ilo kung ano ang dapat tawagin sa kanya dahil wala pa siyang pangalan, pero pagkatapos ay nagpasya siyang ang mga halimaw tulad nila ay hindi kailangan ng pangalan. At ayos lang sila na ganito. Ang butiki ay yamakap sa kanya at napagtanto ni Ilo na siya ay nai-inlove na sa kanya. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang manatili sa kanya hanggat gusto niya dahil siya ang kanyang unang kaibigan, at talagang masaya siya nang marinig iyon. Pagkatapos noon, nakita ng butiki na si Lace ang isang palayok na naglalabas ng masangsang na amoy at sinabi ni Ilo sa kanya na ito ay isang espesyal na lason na kanyang niluluto. Pagkarinig niya noon, tumalon si Lace sa ibabaw ng palayok at sinimulang lunukan ang lason. Nag-aalala si Ilo para sa kanya, pero naalala niya na kaya niyang palakasin ang sarili niyang lason sa pamamagitan ng pagkain ng mga nakalalasong bagay. Nagtataka siya kung masarap ba ito at tinikman ang kaunting bahagi ng lason na nagiging parang isdang walang tubig ang kanyang katawan at umangat ang kanyang skill sa paglaban sa lason. Nagtataka siya kung paano nakakain ni Lace ang bagay na ito na parang gourmet na pagkain, pero binigyan lang siya nito ng naguguluhang tingin. Kinabukasan, dinala ni Ilo si Lace sa pangangaso ng ilang mga Grey Wolf. Binastos niya ang mga lobo sa pamamagitan ng pag-flip ng daliri at habang sinasalubong siya ng mga ito, pinatulog ni Lace ang mga ito gamit ang kanyang mga piraso ng luwad. Tinapos ni Ilo ang trabaho at pinatay ang mga lobo, at pagkatapos ay nag-high five sila ni Lace para sa kanilang perpektong pagtutulungan. Mamaya, tinulungan siya ni Lace na mag-ani ng ilang niyog na kanilang tinamasa at pinanood nila ang paglubog ng araw bago bumalik sa yungib. Habang natutulog sila, napansin ni Ilo na masyadong malapit ang Lace sa kanyang mukha, at naaalala niya na sa kabila ng pagiging cute at palakaibigan nito ngayon, siya ang pinakamapanganib na kaaway na kanyang hinarap. Hiningi niya na huwag siyang kagatin ni Lace habang siya ay kalahating tulog at nararamdaman niyang magkasama na sila ng matagal. Kinabukasan, dinala ni Ilo si Lace sa lugar kung saan tumutubo ang mga paminta at pinatikim ito sa kanya. Ang reaksyon niya ay nagpapakita na hindi siya gaanong mahilig sa maanghang, pero bigla siyang tumalon mula sa kanyang ulo at nagsimulang dalhin siya sa isang bagay na mas gusto niya. Masigasig na sinundan siya ni Ilo, nakalimutan na ang kanyang bagong toxic na kasintahan ay mahilig sa mga nakakalason na bagay.
Ipinapakita ni Lace sa kanya ang isang higanteng kabute na naglalabas ng amoy na parang nabubulok na mga bangkay at nananatili si Ilo ng 10 talampakan ang layo mula rito. Tinanong niya si Siri tungkol sa kabute at nalaman niyang ito ay isang bee mushroom na labis na nakakalason. Naiintindihan ni Ilo kung bakit gustong kainin ito ni Lace, pero ayaw niyang dalhin niya ang masangsang na amoy nito sa kanilang yungib, kaya sinunog niya ang buong kabute. Lace ay labis na nalungkot nang makita ang kanyang bersyon ng isang Mike Halen star na putahe na nasunog, at sinimulan niyang saktan si Ilo dahil sa pagwasak nito sa kanyang hapunan. Nangako siyang gagawan siya ng paraan gamit ang ibang nakal-alasong halaman mamaya, pero bigla siyang nagturo ng piraso ng luwad sa kanya. Tinanong ni Ilo kung galit na galit ba siya sa kanya, pero pinaputok ito ni Lace sa mga palumpong sa likod niya at biglang lumabas ang isang nakakatakot na halimaw na may 2 ulo. Si Ilo ay nakakaramdam ng nerbiyos at takot sa harap ng 2 mukha ng asong may tribal na mga tato sa buong katawan nito, at napansin niyang mataas ang mga stats ng halimaw kasama ang ilang mga tunog na mahihirap na kakayahan. Gusto niyang tumakas pero nang makita niyang may kakayahan ang 2 mukhang asong halimaw na markahan ang target nito at sundan sila, nagpasya siyang manatili at lumaban. Pareho nang iniisip ni Lace, at gumulong siya palayo habang inaagaw ni Ilo ang atensyon ng halimaw. Plano niyang atakihin ang halimaw mula sa harapan upang madistract ito, habang si Lace naman ang maghahatid ng huling suntok gamit ang kanyang lason. Sinalubong niya ang isa sa mga ulo ng aso upang suntukin ito, ngunit ang isa pang ulo ay sumulong sa depensa at itinulak siya pabalik. Ang umiiyak na aso ay gumamit ng gravity magic kay Ilo, na nagdulot sa kanya na gumapang sa lupa sa ilalim ng kanyang nadagdag ang bigat. Napagtanto niya na hindi siya makagalaw sa sitwasyong ito at natatakot sa pinakamasama habang papalapit sa kanya ang halimaw na may 2 ulo, ngunit sa kabutihang palad, inabala siya ni Lace sa pamamagitan ng pagbaril ng mga piraso ng luwad dito. Agad na sinamantala ni Ilo ang pagkakataong ito upang gamitin ang apoy na hininga sa halimaw, ngunit gumaling ito mula sa anumang pinsalang natamo gamit ang isang spell ng pagpapagaling. Gusto nang sumuko ni Ilo dito pero sa ngayon, napagtanto na niya na ang umiiyak na ulo ay gumagamit ng mga magic attack habang ang galit na ulo ay gumagamit ng mga pisikal na atake. Bigla, naghahanda ang halimaw ng isa pang gravity magic attack at tumakbo si Ilo upang pigilan ito. Hinayaan niyang kagatin siya ng galit na ulo, at iyon ang senyales para kay Lace na sumisid at gamitin ang kanyang lason sa umiiyak na aso. Umalis siya kasama si Ilo at pinanood ang pagbaba ng kalusugan ng halimaw sa kabila ng paggamit ng recovery magic at kumpiyansa si Ilo na sila ay nanalo na. Bigla, kinagat ng galit na mukha ng aso ang umiiyak na ulo upang mapigilan ang pagkalat ng lason at nangako si Ilo na hindi kailanman magiging 2 ulo na halimaw. Iniisip niya na kahit papaano, hindi na nila kailangang harapin ang mga atake ng mahika, ngunit nang tingnan niya ang mga estadistika ng kanyang kaaway, natuklasan niya na mayroon pa itong isang huling trump card. Nagising nito ang kasanayang tinatawag na sakripisyo na nagpapahintulot sa naputol na ulo na tumalon pasulong at atakihin si Lace. Nakapag-iwas siya sa atake sa hindi inaasahang paraan at sinabi ni Ilo na tumakbo siya ng mabilis hanggat maaari. Si Lace ay nagsimulang gumulong palayo kasama ang nagwawalang ulo ng aso, na patuloy pa ring humahabol sa kanya, ngunit hindi makapunta si Ilo para tulungan siya dahil ang pangunahing katawan ng halimaw ay nakaharang pa rin sa kanyang daraanan. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na tumakbo papunta sa halimaw upang kalyusin ang utak nito sa isang suntok sa ulo at pagkatapos ay hinawakan ang leeg nito upang itapon ito ng mataas sa hangin. Tumalon si Ilo ng mataas upang hawakan ang ulo ng halimaw at hampasin ito gamit ang pangbukas ng mani, brutal na tinapos ang buhay nito. Ngayon, nag-aalala siya kay Lace at umaasa na okay siya dahil ayaw niyang mawala ang tanging kaibigan na mayroon siya sa mundong ito. Agad siyang naghanap sa kanya at hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang lumangoy ng dugo na labis siyang nag-alala. Sinimulan niyang tawagin si Lace at tanungin kung malapit siya, at sumagot siya sa kanyang mga sigaw sa pamamagitan ng pag-crawl mula sa mga palumpong, labis na nasugatan at mahina. Lumas ang puso ni Ilo nang makita siya sa ganung kalagayan at sa mga sandaling iyon, ang naputol na ulo ng halimaw na aso ay tumakbo papunta sa kanya upang tapusin ang trabaho. Sa pagkakataong ito, nandoon si Ilo para protektahan siya, at sinipa niya ang ulo ng halimaw bago ito pinagsasampal ng galit na galit hanggang maging paste. Pagkatapos niyang makaganti para kay Lace,
bumalik siya sa kanya at maingat na niyayakap siya sa kanyang mga bisig. Masaya siya na buhay pa rin siya sa kabila ng mga sugat at nagsimula siyang umiyak. Iniisip na mawawalan siya ng lahat kung mawawala siya. Mahinang din nilaan ni Lace ang kanyang mga luha upang aliwin siya, nang biglang sinabi ni Siri kay Ilo na nakakuha siya ng experience points mula sa pagkatalo sa halimaw at umangat ng level. Ayaw ni Ilo marinig ang bobo at walang kaluluwang boses nito at sinabihan itong tumahimik, sinasabing wala nang mas mahalaga sa kanya ngayon kaysa kay Lace. Ayaw na niya kahit ang kakayahang magbago ng anyo kung kasama niya siya, at doon naisipan ni Siri na bigyan siya ng pinakamalaking kaso ng Iron Iya na kaya niyang gawin. Sinabi niya kay Ilo na sa wakas ay nakuha na niya ang kakayahang magbago ng anyo sa tao, at biglang nawala ang kanyang isipan nang marinig iyon. Sa parehong oras, sa nayon, tinutulungan ni Mir si Marie sa mga gawaing bahay dahil darating na ang mga adventurer mula sa guild ngayon. Si Mir ay labis na nagtataka tungkol sa mga adventurer dahil bihira silang makakatanggap ng mga bisita mula sa labas. Bigla, napansin niya ang isang napakalumang aklat sa mesa at sinabi ni Marie na ito ay isang ensiklopedya ng mga halimaw na baka magustuhan niya. Agad binuksan ni Mir ang libro at nagsimulang magbasa tungkol sa F-rank na halimaw na tinatawag na Darkworm. Sinabi ni Marie sa kanya na ang ranggo ng mga halimaw ay nakasulat sa isang sinaunang sulat na walang makabasa. Ang mga F-rank na halimaw ay medyo mahina at kahit ang mga baguhang adventurer ay kayang talunin ng mga ito basta may sapat na tapang, ngunit pagdating sa mga D-rank na halimaw, kinakailangan ang mga batikang adventurer para labanan ang mga ito. Ang halimaw na may 2 ulo na tinalo ni Ilo ay isang D+ rank na halimaw, at ang mga halimaw na may rank na B at pataas ay napakalakas na tanging mga bayani at mga banal lamang ang makakatalo sa kanila. Ang Rock Dragon na sinusubukan sanang hulihin ng kanyang grupo ay sinasabing isang C-rank na halimaw, ngunit naniniwala si Marie na lalo pa itong lumakas matapos mag-evolve. Natatakot si Mir nang marinig ito at sa mga sandaling iyon, dumating ang 2 adventurer upang simulan ang kanilang investigasyon.